So hello everyone, it's me again, Daniel Uy, your marketing professional here at Toyota. So today's vlog natin, paano kung OFW yung mag-a-apply sa auto car loan. Okay? So ito yung mga kailangan na requirements na ipe-prepare nyo, na ipapasa nyo dito sa amin. So first, kailangan, marami kasi scenario ito. So ito muna, sa mag-asawa. Kung halimbawa si Mr. yung nasa abroad and si Mrs. yung nasa Pilipinas, so of course kailangan natin ng Certificate of Employment kay lalaki, kailangan natin ng proof of remittance, at least 3 months na nakapangalan kay babae. So pwedeng Western Union, pwedeng sa bangko nyo, yung mga BPI, BDO, or kung anong remittance bank na tumatanggap sila ng ganyan. So si Mrs. kahit walang trabaho, okay lang naman. Pero kung may trabaho, mas okay. So pwede sila mag-apply kahit nasa abroad si Mr. Pero scenario number 2, kung halimbawa magkapatid naman yung magiging applicant, yung magiging borrower tsaka co-borrower. Halimbawa si kuya ko nasa abroad tapos ako yung nasa Pilipinas. Tanong, pwede ba yon? Hindi. So ang gusto ng bangko, nandito sila para pumirma. Okay, lahat ng bangko yan. Pero kung bangko nyo sa iba, papayag sila, that's good for you. Pero dito sa amin, disclaimer lang din ha, dito kasi nakausap ko ng mga bangko, hindi sila papayag na gano'n. For the reason, kasi magkapatid yan, baka may chance na mag-asawa yung isa, hindi na makapagpadala. So baka mahatak yung bangko, yun yung reason nila. So pwede silang makakuha ng sasakyan kung pareha sila nandito sa Pilipinas. Ibig sabihin, si kuya ko nandito na sa Pilipinas, pwede na kami mag-car loan. So ito pa, paano naman kung ang magulang ko naman yung OFW? So kailangan nakapangalan sa akin yung proof of remittance, and then complete requirements tayo para maproseso tayo ng bangko. Pero may case to case basis to, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kailangan nandito sila sa Pilipinas para pumirma ng promissory note and chattel mortgage and other documents na kailangan dito. So nagkaroon kasi ako ng case number 2, na-approve siya sa BDO, and nandito yung kuya, and single si kuya niya, and yung asawa niya nandito, yung kapatid niya na bunso nandito sa Pilipinas. So nagsipirmahan sila ng dokumento rito kasama si kuya, si kapatid, tsaka yung asawa. So yun yung mga kailangan natin kapag OFW yung kliyente natin. So if you have any questions, you can contact me at 09310-4810 ano ba number ko? Nakalimutan ko. 24. Yan. Or hi. So 0991-391-5652. Yung isa ko number. And you can add me on my Facebook account, Daniel Uy. And then Viber ready ko, WhatsApp ready, Telegram 0917-4466181. So yun po. Pag may mga katanungan, PM lang kayo dyan. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Dane TV.